at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi we want to know the truth. Ano ba talaga yung nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan? Kasi parang, I feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal, si Mr. Fajarda at si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair. Wag naman sana, no? Wag naman sanang mangyari. Baka sila pa yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar, itong mga security officer na tumanggap. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni Fajarda, Mr. Fajarda, at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung confidential fund. So, ano po ba ang dito arrangement? Sila na ba ang sila na ba ang mag-iimbestiga, yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung Remember, Mr. Chair, 612.5 million ang involved na pera dito. Kasi utos ni Vice President Sara Duterte na ibigay doon sa mga security officer, ginawa naman ng ating mga SDO, ng DepEd at saka ng OVP. Pero thank you, Mr. Chair. So just a point of inquiry, Mr. Chair, kasi narinig ko kaninang umaga that this would be the last committee hearing for this topic, yung tungkol sa confidential funds. So, ang ibig ba sabihin, Mr. Chair, we are going to we are going to have a committee report na, Mr. Chair, after this? This will be the wrap-up committee hearing insofar as confidential fund, pero hindi pa po tayo magtatapos sa ating committee hearing. Kumbaga, year-ender lang. Sinasummarize lang po natin kung ano po mga nangyari nitong pong nakaraang 7 hearing. Yeah. Thank you, Mr. Chair, for that clarification. Narinig ko rin po yung mga manifestation, questions, mga intelligent manifestations ng ating mga colleagues. At nagpapasalamat ako sa time na binigay ng ating mga colleagues dito sa pagdinig natin sa tungkol dito sa confidential funds. Siguro ang tanong ko lang, Mr. Chair, kasi dahil kumbaga, nandoon na tayo sa pinakadulo. At lumalabas dito na parang natapos kay Fajarda at kay Acosta, Mr. Fajarda Mr. Fajarda as SDO ng DepEd, tsaka Acosta naman yung SDO ng VP. Tama po ba? So, parehong sinabi nila na mukhang sila natapos na sa kanila yung pondo, pero yung cheque, sila yung nakapirma, sila yung tumanggap, Pero ang nangyayari, Mr. Chair, kung titignan natin ang mga pangyayari, mukhang hanggang doon na lang yung mga opisyal ng AFP na naging security officer na pinagbigyan nito ay walang accountability dito. So, at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi we want to know the truth. Ano ba talaga yung nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan? Kasi parang, I feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal, si Mr. Fajarda at si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair, wag naman sana, wag naman sanang mangyari. Baka sila pa
yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng tseke, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar, itong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in transparency, no, yung ano ba talaga nangyari doon sa pondo? Bakit nagkaroon ng mga ganitong mga gawa-gawang gawa-gawang pangalan o recipient ng mga rewards, ng mga supplies? Meron pa nga, Mr. Chair, no, doon sa ating doon sa ating mga ebidensya. Kung alias yon, RS, dalawang RS sa isang araw, reward, isang 20,000, isang 50,000. So paano nangyayari yon? Ano bang impormasyon na ibinigay nung isang the same RS siya na parehas lang siya ng pangalan na magkaiba ng amount, no, at the same time. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni Paharda, Mr. Paharda, at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung confidential fund. So, ano po ba ang dito arrangement? Sila na ba ang sila na ba ang mag-iimbestiga, yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung Remember, Mr. Chair, 612.5 million ang involved na pera dito. Kasi utos ni Vice President Sara Duterte na ibigay doon sa mga security officer, ginawa naman ng ating mga SDO, ng DepEd at saka ng OVP. Pero kailangan makita natin dito yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay po, Mr. Chair, sa JC, sa Joint Circular tungkol sa confidential fund na the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chair, natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta doon sa SDO. Na tingin natin, wala talaga silang kumbaga, sa conspiracy kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito sa tingin natin ay yung Vice President katulong nung mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap. Kasi wala silang wala silang band. Unlike yung ating mga SDO, wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan, Mr. Chair. Maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro. Unang-una po, meron na po tayong, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente at sa akin pong pagkakalam, ito po ay kaugnay sa confidential fund. So ito po ay dudulugin na pag ito po ay na-refer sa Committee on Justice. So sa akin pong paniniwala, na yun na po yung, at yun din po yung mga suggestion ng ating mga miyembro na doon po doon po tutumbukin yung investigasyon. Pangalawa po, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas minarapat po ng mga miyembro na ito po ay ibigay sa pamunuan ng AFP nang hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Ginagalang ko, Mr. Chair, no, I respect po yung decision ng member ng Committee on Good Government and Accountability. Pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po yung nagsiwalat ng tungkol dito sa confidential fund. So, hindi po ako kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP. Dahil alam naman natin, no, hindi rin po ako
wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. 'Di ba? Tao nila yung mga involved doon. Nakita naman natin doon sa ating mga investigation na wala namang national security involved. No? Wala namang, ang involved dito, Mr. Chair, ay yung interest, national interest ng taong bayan. Ang pondo na 612, na kagaya nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni Congressman Luistro, na kung nagamit ng maayos yan, na bigay natin yan sa ating mga estudyante, sa education, at pangangailangan pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, yung po bang investigation ng AFP, hindi na tayo involved doon? At kailan nila sasabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon po ng report doon sa investigation? Kailan matatapos? Binigyan po ba natin sila ng time frame, Mr. Chair? Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP. And in addition to that, tayo po kasi ay recommendatory lamang ang po pwede po natin na gawin. We can recommend the filing of cases to erring officials, pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Ang proper ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay yung Office of the Ombudsman. Ito po yung mga ahensya na dapat pong maglilitis. At sa hanay naman po ng AFP, ang alam ko po, meron po silang JAGO, kung tawagin po yan, or yung court martial, kung hindi po ako nagkakamali. Mr. Chair? Thank you, Mr. Chair. Okay. With the indulgence of I yield to Congresswoman Cong- Castro. Kong Mr. Zia. Chair. Congressman Opo. Zia. Thank you po, Mr. Chair. Naintindihan po natin yung hinaing ni Congresswoman Franz Castro. Tama po siya. Siya po yung unang nagsiwalat nitong confidential funds. Mr. Chair, gusto ko lang pong i-remind ang committee members, lalong-lalo na po ang chair kasi siya, nung pinag-usapan po natin ito, yung purpose po talaga po natin is tingnan kung paano na-abuse itong confidential funds. Let me just put into record, Mr. Chair, that intelligence funds and confidential funds are not intrinsically evil. It is how the usage and utilization of these funds are that makes it bad in a way kasi may abuses. That's why we introduced two pieces of legislation kung paano i-define kung ano ba yung confidential funds. Pag sinabi mong confidential funds, ano bang definition nito? Anong technical na parameters na po pwede natin makonsider na confidential funds? Pangalawa, alin ba sa mga ahensya ang dapat pagbigyan? So we have already accomplished that, Mr. Chair. In fact, dun po sa pangunang pambungad na statement po ng ating chairman ay sinabi niya po yan in aid of legislation. As to Mr. Chair, culpability, tama po yung sinabi ng chairman na meron pong mga ehensya sa sa judiciary or ehekutiba ang maaaring magpursu nitong ganitong mga kaso. At gusto ko lang pong linawin din po at i-re-emphasize yung sabi po ni chairman sa ating kagalang-galang po na kay Ma'am Franz Castro, may way naman po talaga to hold these officers accountable. Apart from what they're doing right now as part of the internal investigation, they're also already the impeachment complaint, which I believe if we are to push the accountability side of this issue, then that's the perfect avenue for these members to discuss about culpability allegedly of these two officers, Mr. Chair. Thank you for that. Thank you po. Congresswoman Franz May I Castro, you are continue, Mr. recognized. Chair? Thank you for that intervention, Kong Zia. So, siguro ang worry ko na lang dito, Mr. Chair. So, ito ay inimbestigahan natin. Nakita talaga natin yung anomalya dito sa confidential funds na talagang ang paggamit nito ay talagang nakita natin yung maling paggamit nitong confidential funds. At ang nasalang dito yung SDO at saka yung mga officers, yung utos, no? Pwedeng maaring itanggihan maaring itanggihan noong highest official ng office
na inutos niya yon or whatever. So talagang maiipit dito, Mr. Chair, ay yung dalawang SDO. Baka malamang-lamang yan, mama-absuelto dito sa si Vice President Sara Duterte. So yun lang yung takot ko. Kung hindi natin yan itutuloy-tuloy at pabayaan natin sa AFP. But anyway, I respect the wisdom of the committee members dito sa Good Government. At ito ba ang siguro di nyo rin we can answer it or not na. So ibig sabihin itutuloy na natin ito doon sa impeachment na lang, Mr. Chair. Itong mga findings natin dito through the Justice Committee na lang ba? Sa ngayon po wala pa yatang gumagalaw sa impeachment no? Hindi pa naman ito na i-refer sa Justice Committee, no? At narinig ko kayo kanina, sinabi nyo, we have no time na for this impeachment. Kaya nag-aalala lang po ako na hindi natin mapapanagod si Sara Duterte dito sa kalokohan na ginawa niya sa confidential fund kasama ng mga binanggit na mga security at ilan pang mga ka-conspire niya sa Office of the Vice President and the Department of Education. And one last manifestation. Since, Mr. Chair, pinag-uusapan natin dito yung confidential funds, 2023 pa, Mr. Chair, nakapag-submit na ang Makabayan Block, composed of Representative Raul Manuel, myself, and Representative Arlene Brosas, ng dalawa pong legislative measures related to confidential funds. Yung una nga po ay yung pag-iimbestiga ng confidential funds, hindi lang po sa Office of the Vice President. Lahat po ng confidential funds ng mga agency na nabigyan ng confidential funds. Kasi kung nangyayari ito sa Office of the Vice President, malamang, no? Ako, tinitignan ko rin na may mga maling paggamit din. Pero hypothesis lang yun, Mr. Chair. But anyway, may dalawa po, no, yung inihain natin, House resolution to investigate all. Kasi baka sabihin ng mamamayan natin, baka sabihin ng taong bayan, sinisiroin lang natin yung confidential funds ng OVP. Tayo po ay nagpasa na ng House resolution para imbestigahan ang lahat ng mga ahensya dahil pangalawa, meron po kaming bill na ipinasa na i-abolish talaga itong confidential funds dahil lalong-lalo na sa mga government, national government agency dahil ito nga, no? Ang hirap talagang masunod itong JC na to, Mr. Chair. Yun po, no? Siguro dapat maisaalang-alang din yung mga ipinasa namin na measures, Mr. Chair. Thank you po. Thank you. The chair would like